Kinabukasan, pasado alas 7, ay nagising na si Magnus. Naisip niyang mag-jogging muna, pero doon lang sa loob ng malawak na compound ng pamamahay ng kanyang kaibigang si Albert. Sa sasakyan na muna siya dumiretso para kumuha ng rubber shoes. Nakita naman siya ng dalagang si Loretta. "Aalis po kayo, sir?" Hindi. Magja-jogging lang. Dito lang din sa loob. Wala naman sigurong aso rito, no? Nahahabol sa akin." "Wala naman, sir. Gusto nyo? Ako na lang ang humabol sa'yo, sir, para ganahan kang tumakbo." Tumatawang wika pa ng dalaga. "Ikaw talaga, palabiro ka masyado. Wag na, alam kong marami ka pang gagawin. Ang laki-laki ng bahay na ito, oh. Tapos dadalawa lang kayong katulong." "Ayos lang naman sa amin ni Tia, sir. Kasi hindi naman araw-araw lilinisin. Ang kusina, sala, at palibot ng bahay lang ang priority namin. Tapos kapag wala na kami mahalagang gagawin, saka namin iniisa-isa ang bawat silid na linisan. Iyon nga lang, minsan 1 linggo bago namin maubos lahat ng silid. Lalo na at panay rin ang utos sa amin ni Sir Albert na magluto ng kung ano-ano sa tuwing meron siyang mga bisita." Ganun ba? Pero sa tingin ko, ayos na rin iyon. Hindi naman pressure yung trabaho nyo eh. Parang kayo na rin ang may hawak ng oras nyo. Tapos, si Albert lang ang papakisamahan nyo. Mas mahirap kapag pamamahay na marami ang miyembro ng pamilya dahil lahat nag-uutos at lahat papakisamahan nyo. "Tama po kayo, sir." Sige, maiwan na kita nang makapagsimula na akong magpapawis." "Okay, sir. Ingat po ha." Tumango lang si Magnus at nagsimula ng tumakbo. Iyon ang unang pagkakataon na maikot niya ang lupaing iyon, kaya hindi siya sigurado kung anong meron sa unahan. Habang tumatakbo siya ay panay ang tingin niya sa paligid. Naghahanap siya ng maaaring pagkakakilanlan noong babaeng nakikita nila ni Maris o iyong white lady. Noong makarating siya sa unahan, ay nadaanan niya ang tulip plantation. Nakanit pa iyon na hindi talaga mapapasok ng mga ibon o kung anong hayop. Noong malampasan niya iyon, ay isang mapunong bahagi naman ang kanyang nakikita. At doon niya nakita ang isang babaeng nakaupo sa isang bato. Nakaputi ang damit at nakapadyama. Itinigil niya ang pagtakbo at dahan-dahang naglakad habang kumukubli sa mga puno papalapit sa babaeng iyon. Gusto niya iyong pagmasdan nang hindi siya mapapansin. 10 hakbang na lang ang layo niya sa babae at lilipat sana siya sa isang puno para masilip ang mukha noon nang bigla iyong magsalita. "Humanap ka ng ibang gugulatin mo, Magnus. Nagsisimula ka palang mag-jogging. Nararamdaman ko na ang yabag mo sa lupa. Kilala ko na rin ang aura mo." Nagulat at nadismaya si Magnus. Akala niya kasi ay ang babaeng hinahanap nila ang naroon. "Sus, ikaw lang pala, Maris. Akala ko ay iyong lady in white na ang nakaupo dyan." "Nang aasar ka ba, Magnus? White lady ba ang tingin mo sa akin? Bakit? Maputi ba ako? O gusto mo lang ipamukha sa akin na hindi talaga ako maputi? Di ba ang hinahanap natin, white lady? White. Ibig sabihin, maputi. Kutis porselana. Walang peklat sa balat." "Ito naman, kung ano-ano na ang sinabi. Nagpapaliwanag lang naman ako sa kung anong inakala ko kaya ako nagdahan-dahan sa paglalakad," sabi naman ni Maris. "Tamang-tama, Magnus, at narito ka. May naisip akong gawin." Tumayo ng tuwid si Magnus at napangiti. "Talaga? Dito mo talaga gustong gawin? Sa bagay, sa kwento ni Tarzan at Jane, literal na sa kagubatan din naman nila yun ginawa." "Hoy, Magnus, huwag ka nga mag-daydreaming. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kiaga-aga, ang dumi ng utak mo eh." Ano pala ang gusto mong gawin natin rito?" "Tumayo ka dyan ng tuwid. Tibayan mo ang tayo mo ha, yung hindi ka mabubuwal." "Bakit? Anong gagawin mo?" Nag-aalalang tanong ni Magnus. "Babatuhin kita ng tigal po." "What?
Nasisiraan ka na ba ng bait? Eh di pumanaw na ako agad noon. Alam mo Maris, kung hindi ako nagkakamali, si Asyong Salonga ang may sabi nito. Masarap mamatay sa kamay ng kaaway. Pero ang masakit ay ang mamatay sa kamay ng kaibigan. Seryosong wika pa ni Magnus. Sira, wala naman akong balak na patayin ka, no? Gusto ko lang mag-practice na hindi ako makakapatay ng tao kapag ginamitan ko sila ng tigalpo. Gusto ko magkaroon ng kontrol kung gaano lang kalakas ang pwede kong ibato sa isang tao na saktong tatalsik lang siya, mabubuwal o mawawala ng malay na hindi madadamay ang property. Halimbawa, nakikipaglaban tayo sa loob ng isang bahay. Dapat magamit ko ang tigalpo ko nang hindi mag-aalala na ang buong dingding ang mababaklas kapag umabot roon ang lalabas na kapangyarihan. So, ako talaga ang best candidate mo para gawing practice target? Oo, kasi matibay ka na rin naman eh. Magmula noong naging tagabantay ka, hindi ka na madaling mamatay. Oo, tao ka lang, pero may kakaibang proteksyon ka na sa katawan. Kita mo nga oh, hindi ka sinisipon o inuubo. Bakit? Sipon at ubo ba ang ibabato mo sa akin? Di ba hindi naman? Tigalpo yan Maris. Alam mo bang kaya mo gawing pulbos ang isang tao kapag binato mo ng tigalpo? Iyon nga ang dahilan, kaya dapat ikaw ang gagawin ko praktisan. Kasi mag-iingat ako ng higit pa sa 10 beses. Kasi hindi ako papayag na may mangyari sa iyong masama at sa kamay ko pa. Talaga? Bakit naman? Kasi ano? Ay, ewan ko sa iyo Magnus. Basta tumayo ka na dyan ng tuwid. Tupi mo kaunti ang mga tuhod mo para may balanse kang matibay. Teka Maris, di ba may protection ang compound na ito para walang mangkukulam o babaylan na makakagamit ng kapangyarihan nila sa loob? Oo, alam ko yun. Kaya tinawagan ko kanina si Albert. Nagpaalam ako na kung pwede niyang alisin muna ang proteksyon ng compound na ito dahil magme-meditate ako at mag-i-ensayo na rin kaunti. Pumayag naman siya. Basta bago mag-lunchtime ay ibabalik niya na rin daw ang proteksyon. Kaya hanggang tanghali lang ako pwedeng gumamit ng kapangyarihan dito. Marisa, ayus-ayusin mo. Kapag ako namatay, mumultuhin talaga kita. Sabi naman ni Maris. As if naman mabubuhay pa ang multo mo no, kapag tinamaan rin ang tigalpo ko. Ha? Teka, anong ibig mo sabihin? Pigil pa ni Magnus na nakataas ang 2 kamay. Naalala mo yung ginawa ko kay Aldino? Di ba kapag burhamin ang nakasapi sa tao at pinatay mo, aalis lang din sa katawan noon. Magiging usok at pwedeng bumalik sa Astra o di kaya lumipat sa ibang katawan. Pero yung level na tigalpo na ginamit ko kay Aldino ay wala ng espiritong lalabas sa katawan. Tinunaw ko na siya sa physical at spiritual na level. Kaya kapag nabitawan ko sa iyo ang ganun kalakas na tigalpo, ay hindi mo na rin ako magagawang multuhin. Dahil wala ka na rin multo noon, lusaw na rin. Sabi naman ni Magnus, Anak ng pating, wag na! Ayoko na mag-practice target! Sabay takbo ni Magnus papalayo at ipinagpatuloy na ang pagja-jogging. Tignan mo yun, akala mo kung sinong matapang, pero takot rin pala. Kakamot-kamot ang ulo na wika pa ni Maris. Nakakadalawang ikot lang si Magnus sa hasyenda ni Albert ay tumigil na siya at dumiretso sa pinagparadahan ng sasakyan sa harapan ng balkonahin ng mansyon. Naabutan niyang naroon si Maris, may hawak ng tasang may kape at prenteng nakaupo. Oh, narito ka na pala, wika niya. Noong humarap si Maris ay diretsong ikinumpas ang kamay paturo kay Magnus. Hindi iyon na paghandaan ng binata at wala ng pagkakataon para umilag. Kaya agad niyang naikrus ang 2 kamay sa kanyang dibdib para protektahan ang katawan sa paparating na tigalpo. Tumalsik si Magnus ng 5 metro pa atras pero sinabayan niya ng pag-backflip kaya nakatayo pa rin siya noong bumagsak. Nababaliw ka na ba? Bakit mo ako tinigalpo? Ano? Buhay pa ba ako? O espiritu na lang ako na nagsasalita ngayon? Nag-aalalang wika pa ni Magnus. Tawang-tawa naman si Maris, sabay sabing, Relax Magnus,
Nag-practice na ako kanina pag alis mo. Kaya alam ko na ang level ng kakayahan na ilalagay ko kapag pangkaraniwang tao lang ang babatuhin ko ng tigalpo. Next time, mas malakas kaunti ron ang ilalagay ko. Kasi mas malakas ka naman kaysa sa normal na tao. Sira talaga to. Ako talaga ang gustong gawing practice target palagi. Nakasimangot na wika pa ni Magnus habang naghuhubad ng sapatos. Tapos nakita nilang papalapit si Manang Tasya. May dalang mini basket na gawa sa nito na may sapin na pulang tela. Miss Maris, tikman niyo po ito oh. Bagong lutong tinapay. Munggo bread po itong nasa kaliwa. Pandikoko naman yung nasa kanan. Uy, Sir Magnus. Nakabalik ka na pala galing sa iyong pagja-jogging. Sir, napansin mo po ba kung may tumamang kidlat kanina? Doon banda sa pinagjagingan mo? Wala naman po ako napansin. Bakit po? Kasi galing ako roon. Para kasing may bumagsak na kung ano eh. Tapos noong puntahan ko, nakita kong nagkabasag-basag na ang mga bato roon. Parang tinamaan ng kidlat. Ganun po ba? Hindi ko po napansin eh. Baka kagabi pa yun. Baka nga po. Sige po, mag-almusal na rin kayo, Sir Magnus. Ipapahatid ko na lang rito ang brewed coffee nyo. Maraming salamat po, Manang Tasya. Sagot naman ni Magnus. Noong wala na ang matanda, ay nagsalita si Magnus habang salubong ang kilay na nakatingin kay Maris. So, kung hindi ako tumanggi kanina, ako yun. Yung batong nagkadurog-durog doon na pinagpraktisan mo. Relax ka lang, Magnus. Masyado kang nega mag-isip, no? Hindi naman siguro. Ha? Hindi siguro? Ibig sabihin hindi ka sigurado? Tumawa lang si Maris, sabay subo ng tinapay na munggo bread. Itinigil na lang din ni Magnus ang pagrereklamo. Wala naman siyang magagawa. Siya ang may gusto na kasama si Maris sa misyon. Kaya kailangan niyang lunukin ang inis sa kakulitan na pinagagawa at mga pang-iinis nito sa kanya. Sir Magnus, ito na po yung kape niyo oh. Ingat po ha, bagong pakulo yan. Pinainit ko kasi dahil lumamig na. Okay sige, salamat dito Loretta ha. Sagot naman ni Magnus sa dalaga. Napilit lang ang pagngiti dahil naiinis pa rin siya kay Maris. Habang nakaupo sila sa terrace ay nakita nila sa nakabukas na malaking sliding window ang flash report sa TV. Doon ibinalita ang mga natagpuang patay na di umano'y mga ghost hunter sa Kalye 13. 3 ang patay, 2 lalaki at 1 babae. Ang isang babaeng kasama naman ay nakatakbo at natagpuang walang malay sa gilid ng daan. Napatayo pareho sina Magnus at Maris at lumapit sa bintana para marinig ng malinaw ang balita. Paano nangyari yun? Mahinang bulong pa ni Magnus. Sabi naman ni Maris, may suspecha na ako, Magnus. Sa tingin ko, nakapagpalabas talaga sila roon ng burhamin dahil legit ang iba sa mga simbolong naroon. Hayop talaga ang Kian na yun. Dapat siyang itinali doon sa bahay sa 13 eh. Anong gagawin natin, Magnus? Pabalik tayo mamaya sa bahay sa 13. Pero mamayang hating gabi na. Harapin natin ang mga burhamin na pumatay doon sa mga kabataan para matapos na ang kasong ito. Siguro nga, tama ka Magnus. Wala na ibang solusyon rito. Dadami pa ang pupunta roon dahil maghahalo ang balita na totoo at ang prank lang. Kaya marami ang magtatangkang mag-challenge rin na pumunta roon. Hay nako, mga kabataan talaga ngayon. Imbis na umiwas sa disgrasya, lumalapit patuloy. Wika pa ni Maris, sabay buntong hininga. Tanghali na noong lumabas si Albert sa kanyang silid. Tapos doon na muna sila ni Magnus tumambay sa may pool area. Habang may nakasalang na inihaw na hipon at tahong na kanilang ginagawang pulutan sa beer. Magnus, after barito, saan ang punta nyo? Ewan ko. Kung saan may kasong kababalaghan siguro. At kung wala naman,
uuwi na muna kami sa Bien Unido nang makapagpahinga ng ilang linggo bago umakyat sa Ibisan. Saan naman yun? Isang pamayanan iyon sa kabundukan. Medyo may kalayuan din kasi 5 araw na lakaran yun. Wow! Grabe yun ha! Baka kung ako ang umakyat sa ganoon kalayo, payat at may abs na ako pagkababa ko rito. Pero grabe kayo no? Palagi kayo naghahanap ng misyon. Wala namang sweldo. Oo Albert, tama ka. Kaya mabuti na nga lang at naariyan ang hasyenda. May source of income pa rin ako kahit hindi ako magtrabaho. Ano Magnus? Ayaw mo ba talagang umiscore kahit isang beses lang? May bagong order akong bebot. Darating mamayang hapon. Mga tisay at mga bata pa. Pas na ako dyan Albert. Ang totoo niyan, meron din akong tisay na iniwan sa mansyon. Mas mainit pa yun sa siling labuyo. Kaya doon pa lang sobrang solve na ako. Wala nang dahilan para umangkas pa sa iba. Sa bagay, may punto ka dyan Magnus. Nagpatuloy pa nga sa pagkikwentuhan ang dalawa hanggang sa abutin sila ng hapon. Pasado 5:00 ay umakyat na muna si Magnus sa kanyang silid at natulog. May 2 magagandang bebot na kasi na inaasikaso si Albert. Sina Magnus at Maris naman ay may lakad pa pagsapit ng hating gabi. Pasado 11:00 ng gabi ay lumabas ng kwarto niya si Magnus. Pagkababa niya ay naroon lang si Maris sa sala nanonood ng TV. Sir Magnus, gusto mo na po bang maghapunan? 11:00 na po oh. Hindi na kita kinatok kanina. Kasi sabi ni Miss Maris, lalabas ka pa raw ng silid dahil may lakad kayo. Uwi ka pa ni Loretta. Oo, tama siya. May pupuntahan nga kami. Pero sige, kakain muna ako. Sige po, tara sa kusina. At ipagpapainit muna kita ng kanin at ulam sa microwave para mabilis lang. Nakita ni Magnus na tinignan lang siya ni Maris pero walang sinabi. Pasado 12:00 ay tumulak na ang dalawa patungo sa 13 kung saan naroon ang haunted house. May dalang itak si Magnus. Si Maris naman ay walang sandata. Alam niyang magagawa niya ng bumato ng tigalpo nang hindi masisira ang buong kabahayan. Pagkatayo pa lang nila sa may pintuan ay napasabi agad si Maris na, "Hala Magnus, may presensya na. Samantala noong nagpunta tayo rito nung isang araw ay wala pa naman." Di, mas kailangan natin mag-ingat ngayon. May dala silang kanya-kanyang flashlight habang naglalakad sa loob ng bahay. Ang balak nila ay burahin ang mga simbolo para wala na maging epekto. Naunang nakapasok si Magnus sa pintuan papuntang basement nang biglang may tumamang puwersa kay Maris. Tumalsik si Maris papaatras tapos si Magnus naman ay itinulak pababa ng hagdanan. Kaya nagpagulong-gulong ito hanggang makarating sa ibaba. Hindi agad nakatayo si Maris dahil nahilo siya matapos tumama ang ulo niya sa haligi ng bahay. Si Magnus naman ay ganun rin. Nahihilo pa dahil sa makailang beses na pagkakauntog habang nahuhulog pa ibaba. Hindi pa nga siya fully recovered ay may naramdaman na siyang malaking kamay na humawak sa kanyang ulo. Dali-dali niyang nakapaang itak sa kanyang tabi, kaya bit-bit niya iyon habang iniaangat siya ng kung sino mang nilalang. Noong iangat siya noon kapantay ng muka, ay sa kanya tinaga ng itak. Nabasag ang figura noon at naging isang uso. Dinampot naman ni Magnus ang flashlight at nagpaikot-ikot. Mabuti at mabilis naman ang kanyang reflexes, kaya nararamdaman niya sa tuwing lumilitaw ang nilalang at kaagad tinataga. Hanggang sa pagkataga niya ay may hawak na iyong palakol. Tumama lang sa palakol ang itak at iyong mismong kahoy noon ang iniuntog sa kanyang mukha. Nahilo si Magnus at napaatras. Hindi pa nga siya tuluyang nakakabalik sa maayos na kondisyon ay nakita niya na ang isang malaking nilalang na tila gawa lang sa uso at ipapalo na sa kanya ang palakol.
Mabilis siyang umilag pakanan. Muli naman iyong pumalo. Pakaliwa naman ang ilag niya. Hanggang sa tagpasin siya sa gitna. Agad siyang umupo at ang hita naman noon ang tinaga. Muling nawala ang nilalang. Pagkatayo ni Magnus ay nagpaikot-ikot siyang muli. Isang tadyak naman sa likuran ang kanyang natanggap. Bago tumalsik ay nagwasiwas pa siya ng itak sa likuran niya para hindi makasunod agad ang nilalang. Ilang saglit pa ay marami pang mga bagay ang nagliliparan sa ere na ibinabato kay Magnus. Nagpatuloy si Magnus sa pagtakbo hanggang sa makapasok siya sa isang silid sa dulo. Sinarado niya ang pinto, pero grabe ang puwersa ng pagbalya ng nilalang na naroon. Sa bahagi naman ni Maris, noong makabalik sa wisyo ay dali-dali siyang tumakbo paibaba ng hagdanan. Nakita niya ang nilalang na binabalya ang pintuan, kaya agad niya iyong binato ng tigalpo. Pero kagaya ng epekto ng itak ni Magnus ay nababasag lang iyon at muli ring mabubuo. Si Maris naman ang pinaghahampas noong palakol hanggang sa ibagsak ng nilalang ang isang divider patungo kay Maris. Kaya napilitang umatras si Maris. Muli na lang siyang umakyat sa ground floor dahil walang silbi ang pakikipaglaban niya sa nilalang kung mabubuo lang din namang muli. Noong makaalis si Maris ay binalikan noong nilalang si Magnus sa silid. Isang pirasadong pagtadyak ang ibinigay noon sa pintuan. Kaya kahit naroon si Magnus sa pintuan nakaharang, ay tumalsik siya patungo sa dingding. Pagharap niya ay nakapasok na ang nilalang. Tinagpas na naman siya noon ng palakol. Nakakaramdam na ng pagod si Magnus sa kakasalag sa napakalakas na hambalos ng nilalang na iyon. Idagdag pa na nahihilo pa siya mula sa ilang beses na pagkakauntog sa dingding. Palipat-lipat sila ng pwesto habang nagsasagutan ng pag-atake. Hanggang sa nadiin ang nilalang si Magnus sa gilid ng pintuan. Nakasalag naman ang dalawang kamay ni Magnus habang hawak ang itak. Pero kaunti na lang ay didiin na rin sa mukha niya ang sarili niyang itak. Nang biglang lumitaw sa may bahagi ng balikat ni Magnus ang kamay ni Maris. Tinira noon ng tigalpo ang nilalang, kaya nabasag iyon. "Magnus, tara na! Mauubos lang ang lakas natin dito sa paulit-ulit na atake at mabubuo rin naman siyang muli." Sumunod na nga si Magnus kay Maris papaakyat sa ground floor. Pagkarating nila sa ground floor at papalabas na sana ng pintuan, nang bigla namang sumara ang makapal na main door. Nagsalubong ang kilay ni Maris, sabay kumpas ng kamay paturo roon at bumitaw ng malakas na tigalpo. Lumabas ang napakalakas na puwersa mula sa kanyang kamay. Durog ang pintuan noong tamaan ng tigalpo, kaya nakalabas sila ng tuluyan. Pero nagulat si Magnus nang tumigil si Maris sa may pintuan. "Maris, ano ginagawa mo? Tara na!" "Hindi, Magnus. Hindi tayo aalis rito hanggat hindi natatapos ang nilalang na ito." Nakita ni Magnus ang nagliliwanag na mata noong nilalang na naroon pa banda sa may hagdanan at mukhang aatake kay Maris. Nang maglabas ng isang lighter si Maris. "Kawawang Burhamin, hanggang dito ka na lang sa pintuan. Dahil kulang ang simbolo na nakapinta para makalabas ka sa bahay na ito. Kaya paalam sa'yo." Wika pa ni Maris at inilaglag ang isang sipo lighter. Napatakip si Magnus ng tenga noong sumigaw ng malakas ang nilalang mula sa loob. Malakas at masakit sa tenga ang sigaw na iyon. Doon pa lang napagtanto ni Magnus na iyong basa sa loob ng bahay ay hindi tubig, kundi gasolina. Kaya pala may naaamoy siyang gasolina noong papalabas pa lang sila. At nakita niya nga sa tabi ang container na pinaglalagyan niya ng reserbang gasolina ng sasakyan. Ilang saglit pang pinagmasdan ng dalawa habang nagliliyab ang buong bahay at sumisigaw ang Burhamin sa loob.
Nagsalita si Magnus. Maris, ano nang mangyayari doon sa Burhamin? Babalik lang din ba siya sa Astra o mananatili rito ng pakalat-kalat? Wala sa dalawa, Magnus. Kusa na lang siyang mawawala na parang bula. Kasi para siyang isda na napunta sa lupa. Hindi pwedeng mabuhay dahil walang tubig. Hindi rin makakabalik sa dagat. Kaya mamamatay na lang. Iyong simbolo kasi na naipinta ay sapat lang para gumawa ng portal na masisilipan papunta sa mundo ng mga tao. Parang bintana lang. Nakipagsapalaran ang Burhamin na iyon na maaari siyang makalabas ng tuluyan. Tapos, one way lang din iyon. Hindi na siya makakabalik. Tara na, Magnus, umalis na tayo rito. Bago pa may dumating ng mga pulis. Siguradong mapapansin ito sa malayo dahil masyadong malaki ang apoy. Sige, tama ka. Tara na. Ibinalik muna ni Maris ang container na pinaglagyan ng gasolina sa likuran ng sasakyan bago sumakay. Pagkarating nila sa bahay ay gising pa ang magtiyahing kasambahay. Nagpaalam na rin agad si Magnus na magpapahinga na. Kinabukasan ay nagulat sina Magnus noong pagkababa nila sa kusina dahil naroon na si Albert kumakain ng almusal habang tawa ng tawa na nakikipagkwentuhan sa dalawang katulong. Uy, himala Albert, ang aga mo yatang lumabas ng lungga mo ngayon. Wika pa ni Magnus. Oo, kasi linggo ngayon. Papasyal muna ako sa bayan. Gusto kong bumili ng mamahaling alak. Tsaka damit na rin siguro panlakad. Aanhin mo naman yung damit panlakad. Hindi ka naman umaalis ng bahay. Di kapag humaharap ako sa video call meeting, naka-get ups din naman ako. Pero iyon nga lang, naka-boxer shorts ako sa pang-ibaba. Kasi hindi naman nila iyon makikita. Loko ka talaga. Wika pa ni Magnus na tumatawa rin. Oh, sige na, kumain na kayo. Aalis na ako saglit. Maiwan ko na kayo. Itong dalawa na ang bahala sa inyo. Oo sige, ingat ka. Sagot naman ni Magnus. Kinagabihan noon, nagpahanda ng mga espesyal na pagkain si Albert. May fruitcake, lechon at Italian-style oil pasta. Wow, anong selebrasyon? Bakit may handa? Tanong ni Magnus. Linggo kasi ngayon. Madalas kapag linggo ay chill time ko talaga. Kaya may kaunting kainan. Ganun pala yun. Wika naman ni Magnus na napapangiti na lang. Dahil kung tutusin, halos araw-araw naman ay parang may selebrasyon sa bahay ni Albert. Lahat ng masasarap na pagkain ay available naman palagi. Basta sabihin lang sa mga kasambahay. Pasado 10:00 ay nagpaalam na si Albert. Medyo naparami na raw ang nainom nitong alak at gusto nang magpahinga. Tumango lang si Magnus at hinayaan na ang kaibigan na umakyat sa silid nito. Naiwan silang dalawa ni Maris sa mahabang lamesa sa may poolside. Paano Magnus? Anong next step natin dito? Wala. Matutulog ng mahimbing ngayon. Tapos uuwi na tayo bukas. Paano si Lady in White? Walang nababanggit na problema sa akin si Albert. Baka may benefit siya sa nilalang na iyon. Maaaring yun ang protektor niya laban sa mga nanloloob rito. Kasi kung titignan mo, madali lang silang malooban rito. Pwedeng dumaan sa likuran, tapos wala pang alagang aso. Tsaka sino magtatanggol sa kanila? Kita mo nga si Albert, parang hindi na makakatakbo ng 500 meters. Makipaglaban pa kaya sa mga magtatangkang gumawa ng masama sa kanila? Ikaw bahala, desisyon mo yun at kaibigan mo rin si Albert. Sagot naman ni Maris. Makalipas ang kalahating oras ay sinabi ni Maris, Tara, magpahinga na rin tayo. Oo sige, kawawa naman sila Manang Tasya Kanina pa naghihintay kung kailan tayo tatayo para makapagligpit na rin sila. Umakyat na nga sila ng mansyon pero nauna si Magnus sa pag-akyat sa second floor dahil nag-CR pa si Maris. Bago pumasok sa silid ay tinignan ni Magnus ang kwarto ni Albert. May kaunting liwanag kasi ang lumalabas mula roon.
kaya sa tingin niya ay baka nakalimutan magsara dahil sa kalasingan at anto. Dahan-dahan lang siyang naglakad papalapit ng silid. Noong naroon na siya, ay dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at sinilip ang kalagayan ng kaibigan. Nakita niyang naroon si Albert sa malapad na sofa nakahiga. Hindi niya masabi kung tulog o walang malay. Pero ang kakaiba, dahil naroon sa ibabaw noon ang babaeng nakaputi, nakakagat sa gilid ng leeg nito. "Hayop ka! Layuan mo si Albert!" Sigaw pa ni Magnus. Napatingin naman sa kanya ang magandang dilag na nakaputi. Nasa normal na magandang babae ang itsura noon, pero ang mata ay tila may ring na puti at dilaw sa mismong gitna. Nagpalingalinga si Magnus at naghanap ng magagamit na armas, pero wala. Kaya iyong flower vase ang nadampot niya at ibinato sa babae. Nakangiti naman iyon na umilag. Hindi naman kasi talaga mahirap ilagan ang ganoon kalaking vase kapag ibinato. Tumayo ang babae at nakatagilid ang ulo na nakatingin kay Magnus, na para bang sinusuri siya nito. Sumugod roon si Magnus gamit lang ang kamao, pero napakabilis noon umilag. Tila sumusuntok lang si Magnus sa hangin, dahil puro manipis na tela lang ang kanyang naaabot. Mahaba kasi ang white dress noong dalaga at napakalambot pa ng tela. Dinampot ni Magnus ang isang upuan at ipinalo sa babae, pero wala na naman siyang naabutan. Nakapag-iwan naman iyon ng kalmot sa kanyang tiyan, mabuti nga at hindi malalim. Sa gilid ng mata ni Magnus ay namataan niyang papasugod na muli ang babae, kaya pagkalihis ng isang palo ng upuan ay muli siyang umikot at inihampas muli iyon sa babae. Tinamaan ang babae sa likuran at napasubsob iyon. Doonan nanlisik ang mga mata noong magandang dilag at bumuka ng malaki ang bibig. Kitang-kita ni Magnus ang napakaraming ngipin na matutulis sa bunganga noon. Dumating naman si Maris, sabay kumpas ng kamay paturo sa babae. Pero nakangisi lang ang babae na tumatagilid ang ulo, na tila nagtataka kung anong ginagawa ni Maris. Bakit kumukumpas at wala namang nangyari? "Lintik, ibinalik na ni Albert ang proteksyon," wika pa ni Maris, sabay dampot ng isa pang upuan at tumalon papasugod sa babae upang hampasin noon. Hindi iyon umilag, bagkus ay sinalo lang ang upuan at nakipagtagisan ng lakas. "Maris, itulak mo ng malakas!" Sigaw pa ni Magnus, napatakbo ng sumusugod sabay talon. Pagkatulak, binitawan ni Maris ang upuan at saktong nakataas pa ang kamay ng dalaga sa ere, at saka naman sumapul ang dalawang paa ni Magnus sa dibdib noon na nakasipa. Sapul ang babae at bumangga sa bintana. Basag ang salamin ng bintana at tumalsik papalabas ang babae. Dali-daling nagtakbuhan sina Magnus at Maris pababa upang tapusin na ang babaeng iyon bago pa makapambiktima ng sinumang naroon sa bahay. Pero nagulat si Magnus noong wala si Maris pagkarating niya sa ibaba. Pagkarating nga ni Magnus sa ibaba ay naabutan niyang nasa lupa pa ang babae. Nakabali ang leeg at may mga sugat. "So, ibig sabihin hindi ka multo kasi dumudugo at tinatablan ka ng sipa." Lalapitan na sana iyon ni Magnus nang biglang gumalaw. Unti-unting tumayo at itinuwid ang nabaling leeg. May bahid rin iyon ng dugo sa balat, gawa ng mga bubog na nagbagsakan. Maging ang mga braso nito na na-dislocate ay naibalik rin sa dati. Dahan-dahan iyong lumingon kay Magnus, sabay talon ng mataas. "Magnus! Salo!" Sigaw ni Maris mula sa likuran. Pagkalingon ni Magnus ay nakita niyang nasa ere na ang itak na inihagis ni Maris. Sinalo iyon ni Magnus sabay wasiwa sa babaeng aswang. Nahiwaan ng malalim ang braso noon.
Lumapit si Maris kay Magnus upang tulungan itong itayo. Nakaposisyong pahiga kasi si Magnus noong saluhin niya ang itak, kaya diretsyo na iyon sa pagkakabagsak sa lupa. Nag-fighting stance sina Maris at Magnus na parehong may hawak na itak. Noong papasugod na sila sa babae, ay bigla noong ibinuka ang bibig at sumigaw ng pagkalakas-lakas. Tila may kasamang shockwave ang sigaw noon na nagpatalsik kina Maris at Magnus sa malayo, na humampas pa nga sa dingding ng mansyon. Parehong umuubo ang dalawa noong bumagsak. Anong nilalang ito, Maris? May aswang na pala ngayon na marunong sumigaw ng malakas? Hindi ko alam, Magnus. Wala akong alam na lahi ng aswang sa Pinas na sumisigaw na naglalabas ng shockwave. Parang tigal po ang epekto na isinasama sa boses niya. Habang nag-uusap sina Maris at Magnus, ay nakatingin lang sa kanila ang magandang dilag. Para iyong babae na makikita sa mga palabas na nasa mental hospital, na nakatulala lang. Tapos pumapaling-paling patagilid ang ulo habang nakatingin sa ibang tao. Magnus, tignan mo ang itsura niya. Mukhang hindi nga siya Pilipino Yung kutis pa lang at kulay ng balat, kakaiba. Maski ang mata niya nagbabago-bago ng kulay. Kahit anong kulay pa yan, Maris, kailangan pa rin natin siyang tapusin. Wika pa ni Magnus, sabay tumayo at inatake na ang babae gamit ang itak. Kaliwat kanan ang pagtagpas na may kasama pang pagsaksak ang ginagawa ni Magnus. Pero magaling umilag at lumiyad ang dalaga. Madalas damit lang ang kanyang nasasaksak. Sumugod na rin si Maris na siyang pumalit kay Magnus para makapagpahinga rin ito. Pero nagugulat si Maris dahil nagagamit rin ng dalagang iyon ang mahabang manggas ng suot na dress, pati na ang buhok sa pakikipaglaban. Noong madaanan nga siya, ay nag-iwan ng mga hiwa sa kanyang balat. Napaatras si Maris matapos tamaan ng maraming hiwa at isang saksak ng pinatulis na buhok sa tagiliran. Napaluhod si Maris dahil doon. Ayos ka lang, Maris? Oo, Magnus. Tapusin mo ang laban. Dinampot ni Magnus ang itak ni Maris at siya naman ang humarap sa babaeng aswang. Hindi magkanda-ugaga si Magnus sa pagsalag ng mga atake ng dalaga gamit ang pinatulis na buhok at mahabang laylayan ng manggas ng dress. Hayop! Saan ba pwede magpatahi ng ganyang damit? Pwede gawing armas. Wika pa ni Magnus, pero kahit minsan ay hindi nila narinig na nagsalita ang dalaga. Pinagbuti ni Magnus ang pakikipaglaban at inunang punteriyahin ang buhok at dulo ng mga manggas dahil iyon lang din naman ang nakakalapit sa kanya. Ilang beses na rin siyang nahihiwaan noon sa katawan pero tinitiis niya lang. Unti-unti niyang natatagpasan ang buhok at manggas ng dress na nagiging matulis. Sa kabutihang palad ay napaiksi niya iyon ng todo. Paano ba yan? Mukhang kailangan mo na ulit magpa-hair extension. Maiksi na ang buhok mo. Wika pa ni Magnus, pero muling sumigaw ang babae na may kasamang shockwave. Isinaksak ni Magnus ang itak sa lupa para hindi siya masamang tumalsik sa lakas ng shockwave na iyon habang siya ay nakaluhod. Noong matapos ang pagsigaw ay agad ibinato ni Magnus ang isang itak patungo sa dalaga. Nakita naman iyon ng dalaga kaya mabilis tumagilid upang makailag. At noong muling tumingin kay Magnus ay nakita niyang malapit na si Magnus sa kanya dahil mabilis iyong sumugod at tumalon ng mataas habang papataga ang itak sa kanyang mukha. Kaya itinaas ng dalaga ang isang braso para masalag ang ataking iyon. Sa lakas nga ng puwersang ginawa ni Magnus ay nahiwa iyon ng malalim at lumaylay ang braso noon. Nagsisigaw ng malakas ang dalaga at paatras na lumayo. Tumingin iyon sa buwan, tapos gumagalaw ang bibig na tila may ibinubulong ng mga kataga. Hindi na hinintay ni Magnus na matapos iyon.
Muli na siyang umatake. Pero bago pa siya makalapit ay lumatag ang pakpak noong dilag. Napunit ang damit at tuluyang lumaglag sa lupa. Ang katawan naman ay hindi na sa tao. Naging malahalimaw na paniki na iyon. Hindi na paghandaan ni Magnus ang malakas na hampas ng pakpak. Kahit pa hindi siya direktang tinamaan noon, ay naabot pa rin siya ng hangin, kaya tumalsik siya pagilid. Saka tumalon ang babae at lumipad. Mabilis na tumayo si Magnus at tumingala habang hinahanap ang nilalang. Napakabilis noon lumipad kaya ang hirap masundan. Nagsalita si Maris habang nakasandal sa dingding. Magnus, huwag kang titingin sa itaas. Ako ang magbibigay sa iyo ng direksyon. Ako ang 12 o'clock, ikaw ang 6. Tumango naman si Magnus dahil naintindihan niya ang ibig sabihin ng dalaga. Mas madali iyon kaysa tumingala siya at makiramdam. Wala rin naman siya makita sa itaas. Nasa 6 siya, Magnus. Lumipat sa 4. Lumipat uli sa 9 o'clock. 2 meters ang taas. Papabulusok na patungo sa iyo. Distance, 20 meters. 15, 10, 5. Ngayon na! Sigaw ni Maris. Mabilis nag-backflip ng pagilid na direksyon si Magnus. Kaya saktong-sakto na humiwa sa gilid ng leeg ng babae hanggang sa gilid ng dibdib ang itak. Subsob ang aswang na tila eroplanong nag-crash landing. Umabot pa nga iyon kay Maris. Ang akala ni Magnus ay namatay na iyon dahil malalim ang hiwa. Pero mabilis noong hinawakan si Maris sa leeg habang nakatutok ang dulo ng mahabang kuko. Nagulat si Magnus dahil magaling na ang braso noon na tinaga niya. Itinaas ni Magnus ang kanyang kamay at binitawan ang itak. Magnus, huwag mong bibitawan ang itak mo. Pareho pa rin tayong papatayin nito kahit pa sumuko ka. Wika pa ni Maris pero hindi na siya pinapansin ni Magnus. Nakatitig lang ito sa aswang habang sinasabing, pakawalan mo siya! Aalis na kami rito! Hindi ka na namin papakialaman! Pumapaling-paling uli ang ulo ng babaeng aswang na tila hindi naiintindihan ang sinasabi ni Magnus. Noong humakbang ng isa si Magnus, ay bumuelo na ang babaeng aswang sa pagsaksak sa leeg ni Maris. Pero napahinto iyon sa pagkilos nang may tumagos na isang matulis na kahoy sa dibdib nito. Napalingon ang babae kung sino ang may gawa. Maging si Maris ay napalingon rin noong mabitawan siya ng babaeng aswang. Nakita nilang lahat na si Albert ang sumaksak roon. Titig na titig si Albert sa aswang na bumabalik na sa itsura ng pagiging magandang babae habang lumuluha. Zephyrine, I'm sorry! Wika pa ni Albert na mahalata ang lungkot sa mga mata. Niyakap niya ang babaeng aswang. Yumakap rin ang dalaga. Saka umatras at ilang saglit lang ay nagliyab na iyon. Naanimoy may gasolina ang katawan na nagkaapoy mula sa ulo hanggang paa. Tulala sina Magnus at Maris sa nakita. Ni hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Lumapit si Magnus kay Albert at tinapik ito sa balikat. Tapos nilapitan ni Magnus si Maris at binuhat papasok ng mansyon para doon linisan ang sugat at malagyan ng benda. Tinulungan naman sila na magtiyahi na kasambahay. Noong matapos magbenda ng mga sugat, ay naroon na rin si Albert sa sala, nakaupo sa isang sofa. Albert, sino yun? Tanong ni Magnus. Huminga ng malalim si Albert bago nagsalita. Siya si Zephyrine. Hindi siya Pilipino. Hindi siya nagsasalita. Siya ang dahilan kaya ayoko makasal sa babaeng inireto sa akin nila Papa. Isang gabi, binubugbog ako ni Papa dahil ayokong sundin ang gusto niya na pamunuan ko ang ibang mga negosyo. Si Zephyrine ang nagligtas sa akin. Pero dahil sa may lahi kaming albularyo, kaya naramdaman ni Papa ang presensya niya. Sinabihan ko siyang umalis bago pa siya mapatay ni Papa. Tapos ako naman ang naglayas. Noong namatay si Papa,
at nagbalik ako rito, ay muli ko ring nakita si Seferin. Kaya dito ko na siya pinatira. Hindi raw sinasadya ang pagkapadpad niya rito. Nakasakay raw sila sa yate buong pamilya at inakyat ng mga lalaking may baril at may mga anting-anting. Nanlaban raw sila buong pamilya pero siya lang ang nakatakas. Kaya nagpakalat-kalat na siya sa kung saan saang kabundukan. Nagkaroon kami ng kasunduan na hindi siya papatay ng mga inosente. Tanging mga lalaking nananakit at ang aabuso ng mga babae lang ang bibiktimahin niya. Kaya madalas may patay na katawan ng lalaki sa kamalig sa likuran. Hindi yun mga taga rito. Galing pa yun sa iba't ibang bayan sa lalawigang ito. Noong una ay ayoko magtiwala sa kanya kasi alam kong aswang nga siya. Pero ipinakita niya sa akin ang isang piraso ng kahoy na may matulis na dulo. Iyon raw ang pinaka-epektibong sandata para mapatay siya ng mabilisan. Papayag lang daw siya na mapatay siya kung ako mismo ang papatay sa kanya. Tinanggap ko ang sandatang iyon bilang insurance kung magbago siya at maging masama. Pero habang tumatagal ay minahal namin ang isa't isa. Kaya hindi ko naisip na darating ang araw na gagamitin ko yun sa kanya. Nagsalita naman si Magnus. Kung nagmamahalan pala kayo, bakit kanya sinisipsipan ng dugo nung makita kita sa kwarto mo kanina? Kagustuhan ko yun, Magnus, para hindi ako mamatay ng mabilisan dahil sa katabaan. Kaya nagpapasipsip ako sa kanya ng dugo. Napapansin ko kasi na kapag ginagawa niya sa akin iyon, ay bumababa ng 2 kilo ang aking timbang dahil nagagawa niya rin sipsipin ang mga taba ko sa katawan. Hindi puro dugo ang kinukuha niya sa akin. Ako ang nag-uutos sa kanya na sipsipan ako, 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. At ngayong gabi nga ay naisipan kong magpasipsip, lalo at masarap ang pakiramdam ko na medyo may tama ng alak. Siguradong marirelax ng todo ang katawan ko. Hindi ko alam na hindi ko pala naisara ng maayos ang pintuan, kaya mo kami nakita sa ganoong sitwasyon. Malungkot na paliwanag pa ng binata. Nagsalita namang muli si Magnus. Albert, alam mong hindi normal ang relasyon na namamagitan sa inyo ng aswang na iyon. Pero hindi kita hinuhusgahan, kaya sana mapatawad mo ako sa ginawa kong pakikialam. Ayos lang yun, Magnus, wala ka namang alam, kaya wala ka rin kasalanan. Hindi rin naman ikaw ang pumatay sa kanya, kundi ako. Dahil kung ikaw lang, duda ako kung magagawa mo siyang patayin gamit ng ang pangkaraniwang itak. Albert, anong klaseng nilalang siya? Walang aswang na kaya magbitaw ng malakas na sigaw na kasing lakas ng tigal po ang epekto. Oo, Magnus, tama ka. Wala ngang ganong aswang. Pero mixed breed daw siya. Aswang na may dugong banshee. Sige na, Magnus, magpahinga na kayo. Ayos na ba ang sugat nyo? Oo, nalagyan na ng benda lahat. Sige, Albert, aakyat na kami. Tumango naman ang lalaki. Nilapitan ni Magnus si Maris at inalalayan sa bewang upang ihatid sa kwarto nito. Pagkarating sa kwarto ni Maris ay nagsalita ang dalaga. Magnus, ayos lang ba kung hilingin ko na dito ka na sa silid kong matulog? Ha? Bakit naman? Nakakaramdam kasi ako ng sobra lungkot sa nalaman ko tungkol kay Albert at doon sa babaeng banshee na si Seferin. Isipin mo, hindi sila pareho ng lingwahe pero nagkakaintindihan sila. Minahal nila ang isa't isa sa kabila ng pagiging aswang ni Seferin at pagiging dugong albularyo ni Albert. Nakakalungkot nga lang na doon magtatapos ang kanilang love story. Parang nakikita ko tuloy ang sarili ko sa sitwasyon ni Seferin. Sumagot naman si Magnus. Alin doon? Sa pagiging tahimik lang? Parang hindi naman. Ang ingay-ingay mo kaya ngayon madalas at masungit pa. Magnus naman eh. Seryoso akong nagsisente rito, nagpapatawa ka. Ano, pwede ka bang dito matulog? Oo, sige. Basta isang kondisyon. Ano naman yun? Magkatabi tayong matutulog. Ayokong nasa sahig ako. Okay, sige. Ayos lang. Basta, be good ha. Huwag ka mag-iisip na kung ano-anong kalokohan.
Gusto ko lang na may kaibigan na makatabi sa pagtulog ngayong gabi na malungkot ako. Okay, sige. E di maiga ka na. Ilalak ko lang ang pintuan. Tumayo na nga si Magnus at naglak ng pinto. Ano? Magpapatay ba ng ilaw? Oo, sige. Itong lampshade na lang ang ion mo. Matapos magsindi ng lampshade, ay nahiga na si Magnus sa tabi ni Maris. Agad itong nakatulog at hindi sinasadyang mayakap nito si Maris. Napangiti na lang din si Maris at in-enjoy ang moment na yakap siya ni Magnus. Alam niya namang hindi iyon sinasadya ng binata dahil humihilik na nga ito. Maaaring napagod rin sa pakikipaglaban. Nakatulog si Maris na may luhang lumalanda sa mata papunta sa tenga habang nakangiti ang mga labi. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 149. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.